Kumusta kayo mga kagala ko? Ngayon lang ulit ako sinipag mag-vlog-vlogan para sa inyo ay makipagkumustahan. At ang ganap natin ngayon ay ito. May hinihintay kasi akong bisita. Kaya naman tuwing may bisita akong hinihintay na gustong pumasyal dito sa bahay. Dito talaga ako nagsiset up ng table para sa gagawin naming kainan habang nagkukwentuhan. At dahil nga kapag ako ay nagbablog, ito na rin yung nakikita nilang view. Kaya ito na rin yung request nila. Nasabi nila gusto rin nilang ma-experience yung view dito sa aming terrace kapag sila ay pupunta dito. Kaya naman syempre, pagbibigyan natin sila, bakit ba naman hindi? Napakadali lang naman ang wish nila. At habang ako ay naghahanda ng table, ako ay nagsasaing na rin. At itong mga kagala dito yung view sa aking kusina. Dito sa may tapat na ito, talagang dagat pa rin ang makikita mo. Masarap talaga yung palaging maaliwalas ang paligid. Maipapakilala nga pala ko sa inyo mga kagala, siya ay si Perry. Inampun ko lang siya kasi nung minsan lumabas ako, ay nakita ko lang siya doon sa may tapat ng pinagparadahan ko ng motor. Kaya naman naawa ako sa kanya, inuuwi ko na. At pagdating namin dito sa bahay ay ginawan ko na rin agad siya ng maayos na matutulugan at gustong gusto naman niya. Habang abala ako dito sa aming kusina, si Di naman ay abala doon sa aming babuyan. Ito mga kagala yung mga alaga naming manok, kung mapapansin niyo halos kumukunti na sila. Mag-iisang taon na rin kasi mga kagala or lampas isang taon na kami nagmamanok pero talagang hindi namin mapalago. Talagang siguro hindi para sa amin ang pagmamanok kaya naman unti-unti na kami nagbawas ang aming manok. Masakit man sa loob namin pero kailangan na namin silang i-give up at mag-focus na lang kami sa ibang umaayon sa amin. Balik tayo dito sa aming kulungan mga kagala. Ito nga si Di, kanina pa siyang nauna dito na gumagawa habang abala din ako sa kusina. Malapit na kasing mga kagalang iwalay ang aming mga biik kaya kailangan na ng panibagong kulungan. Kaya naman gagawa kami din ng extension para sa lagayan nila. Para sa gagawin naming patiner. Isang pitak lang muna mga kagala ang gagawin namin kasi laging ang busy si D. Isinisingit-singit lang namin yan kapag may pagkakataon si D. Pinagtutulungan na lang namin. Tapos yung space ng aming manukan na ito mga kagala, pagdating ng araw, isang araw pa, gagamitin na lang namin yan para gawing bahay ng aming mga gagawing inahining baboy. At dito sa baba, yung mga gagawin naming mga patiner. Abot-tanaw lang ito mga kagala sa amin, kaya naman kapag kailangan nilang tingnan, ay madali lang namin silang makita. Natutuwa nga ako mga kagala dito sa aming alagang mga biik kasi malapit nang ikakain nila ang sarap pa rin ng kanilang pahinga. Palibhasa medyo malamig sa lugar nila na ito kaya naman habang nagbababad ako ng pagkain nila hinahayaan ko lang muna silang patuloy na magpahinga. Ito nga pala mga kagala si Lena, ito na yung next namin na anak na alagang baboy. Kagabi pa namin siyang inaalagaan at inaantabayanan. Napakabait din niya mga kagala kasi noong mga panahong yung mga biik ay nakarating sa kanya, hindi talaga niya inaaway at hinahalik-halikan pa niya. Halos pasapit ng ang tanghaling tapat, si Di ay patuloy pa rin naghuhukay. Kaya sabi ko sa kanya, pagkapakain ng baboy ay magpahinga naman muna kasi nga ayan mahirap na magkasakit. Talagang makakagalang iba ang tindi ng sikat ng araw ngayon, nakikita nyo naman Sabi ko kay Di maya-maya naman niya tapusin ang kanyang ginagawa at mahaba pa naman ang maghapon, magpahinga muna siya at mahirap na. Saktong uwi namin ng bahay para magpahinga ay saktong dating din naman nila. Ayan, welcome sa aming munting bahay kubo baby. Mga kagala, umpisa nung baby pa siya at nung bininyagan siya ay talagang hindi kami nagpangita. As in ngayon lang talaga. Maigi na nga lang at sinipag ang kanyang mama para isama siya sa pagbisita dito sa Bicol ngayon. Kapatid siya mga kagala nung hipag ko, ayan yung nasa una na yan. Pero sabi nga dahil nga sadyang magkakakilala naman kami kaya parang hindi na rin kami magkakaiba para magkakapatid na rin kami. At nakakatuwa naman, maraming salamat sa pasalubong mong bulaklak taba. Ay, mari na pala. Nakakatuwa siya mga kagala kasi mahilig talaga siya magkakalikot ng mga kung ano-anong bagay. Talentado ang kanyang kamay kaya naman kapag may ginagawa siyang mga ganyan, mahilig siyang mag-share. Kaya maraming salamat sa pasalubong mo at si Di nga, ayan tinitingnan nga ni Di at natutuwa din siya. Sabi nga niya ang galing daw gumawa kasi para nga siyang tunay na bulaklak. Kaya maraming salamat sa'yo. Inaya ko na nga rin agad dito sila sa taas para dito kami kumain at magkwentuhan. Ang cute-cute talaga ng aking inaanak. Habang naghahanda nga ako ng pagkain ay natutuwa si Maring Taba kasi sabi niya tanaw nga pala daw ang bahay nila doon sa may baba na yun. Sabi ko naman oo halos tapatan lang tayo ang bahay natin. Doon lang kasi mga kagala sila dati nakatira sa malapit din sa may dagat. Pero kahit nag-ibang lugar na sila ngayon ng tirahan ay paulit-ulit pa rin silang umuwi at bumabalik dito sa Bicol. Dahil nga wala na akong time mga kagala magluto at busy nga kami ni Di kaya nagpabili na lang ako sa kanila ng pagkain. Tama namang pagpunta dito sa bahay, dadaan sila sa sentro sa pamilihan. Kaya sabi ko sa kanila, bumili na lang ng mga lutong pagkain para naman habang nagkukwentuhan kami ay hindi na ako abala. At abala na lang kami para magkwentuhan at magkumustahan. At ito na nga, nag-uumpisa na kami para kumain. Tanghalian at agahan na yan mga kagala ko. Kain na tayo mga kagala, sabayan na ninyo ulit kami.
Pasensya na kayo kung hindi ako madalas nakakapag-upload ng ating mga gala. Pahinga gala muna tayo ngayon at focus ulit muna tayo sa ating pangkabuhayan. Ang gala naman mga kagala ay paminsan-minsan na lang yan, hindi na tulad ng dati. Sabi nga, natanda na tayo, dapat mas mag-focus na tayo sa hanap buhay. Ang pag-i-enjoy okay lang, pero kung kinakailangan minsan ay tumigil muna at mag-stay. Taong bahay muna tayo mga kagala ko, kaya ito tayo ngayon. Kain tayo ulit mga kagala ko. Thank you Lord sa pagkain na nasa hapagkain na namin ngayon. Nang makatapos nga kami kumain ng agahan at tanghalian, ay nakaisip si Maring Taba na magbuko kasi namimiss daw niya magbuko. Kaya naman sabi ko, saktong-sakto yung hagdan ay hindi ko tinatanggal dito sa may niyog. Kasi minsan kapag gusto ko ring magbuko ay umaakit na lang ako dyan. Total ka ako mas mataas ka naman, kayang-kaya mo nang akyatin at abot yung buko. Kaya ikaw na lang ang kumuha. Kaya naman siya itawang-tawa. Ini-enjoy na lang niya kumain ng buko at sabi nga niya paminsan-minsan lang siya makauwi dito. Pagkakain niya ng buko, matagal-tagal din sila nag-stay dito sa bahay. Saka gumayak na rin silang pauwi. Maraming salamat sa pagbisita ninyo ditong mag-ina. Ingat kayo pauwi. Hanggang sa susunod ulit. Tawa nga kami ng tawa ni Di at tinatawanan din ako ni Ate Muna yung hipag ko. Kasi tama nga namang nagayak sila Maring Taba paalis ay siya rin namang pagdating nitong aking kaibigan. Galing naman siya sa dait. Sabi ni Ate at ni Argel, talaga namang busy ka sa iyong mga bisita ngayon. Itawa lang kami ng tawa. Sabi ko okay lang yan. Minsan lang naman magkita-kita at minsan mas maigi na yung biglaan kaysa sa plano. Di kapag biglaan ay natutuloy. Kaya ito si Rona or si Duday. Kaibigan at kabatch ko yan mga kagala nung high school at matagal na rin kami magkaibigan. Kaya naman nagpapasalamat ako sa kanya sa pagdaan niya dito sa bahay kasi medyo may kalayuan ito pero hindi siya nagdalawang isip na bisitahin ako dito. Kahit na minsan ako'y naaasar diyan sa Facebook at napakadrama naman talaga mga kagala ko kaya kapag hindi ka sanay kami mag-aaway. Hehe, joke lang. Love you Duday, maraming salamat sa pagdaan mo dito at kumusta lagi kila nanay at sa aking inaanak. Inaanak ko rin ang anak niyan mga kagala ko. Salamat sa inyong pagbisita at sa ating munting kwentuhan at ingat ka pagbalik ng dait. Mwah mwah. Fast forward na tayo mga kagala ko. Inabot na tayo ng kinabukasan sa ating pagkukwentuhan. Ayan, magandang balita mga kagala ko kasi nanganak na si Lena. Yehey, may bagong 10 piglets na kami ulit. Thank you Lord. Talaga nakakatuwa sila mga kagala. At itong unang biik naman na inianak ni Marites, bukas naman ay 1 buwan na siya. Kaya naman sobra-sobra talagang blessing ang binigay sa amin ng Panginoon mga kagala ko. Kaya thank you talaga. Unti-unti na rin namin mga kagalang na-enjoy ang aming pagbababoy kahit nag-uumpisa pa lang kami at unti-unti na rin kaming marami ang natututunan sa tulong at paggagay ng aking kaibigan at ang aking mga kapatid. Mas matagal na kasi silang nagbababoy kaya naman sa kanila palagi kami humihingi ng tulong kung ano ang mga dapat naming malaman. Kaya maraming salamat sa inyo. Congrats sa iyo Lena, sana patuloy ka magpagaling at patuloy ka maging mabait sa iyong mga magiging anak. Ayan, alagaan lang tayo at hindi ka namin pababayaan. Kaya good luck sa iyo Lena, magpalakas ka. Thank you at thank you Lord. At kasabay nga ng pag-anak ni Lena ay sabay din namang pag-anak ng pusa kong si Sunny. Kaya doble-doble talaga ang saya. Nakakatuwa talaga siya mga kagala ko. Meron na kaming 3 maliliit na Sunny. Kaya magpagaling ka rin Sunny. Palakas kayong lahat. Pahinga time na ulit at saktong dating naman ni Mama. Tamang-tama magluluto pa lang ulit ako ng agahan. Kaya sabi ko sa kanya dito na siya kumain. Ugali kasi mga kagala ni Mama na kapag siya ay naiinip sa bahay, nangangapit bahay talaga siya dito sa amin sa kanyang mga anak. Mainam na rin naman na lagi siya nakaisip na pumunta dito para naman may nakakasama siya at nakakasabay ko na rin sa hapagkainan. Ganun na rin ang iba kong mga kapatid kapag doon siya ay kumakain. Medyo may kakulitan nga lang siya mga kagala kasi ba naman kung kailang mainit saka naman lalantak lumakad. Kaya naman kapag sobrang init na hindi na namin siya pinapayagang umuwi. Hinahayaan na lang muna namin siyang paduyan-duyan dito sa duyan para dito matulog at makipagkwentuhan. Oh, paano mga kagala? Hanggang dito ko na lang ulit tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pagdaan, sa pagtambay at sa oras ang inyong ibinigay. Ingat kayo palagi mga kagala ko. See you on my next vlog. Bye!